Yes, ang kapal ng muka. Hindi na nahiya. Ang dapat sa kanya, basagin ang muka. Yo, 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 yo! Good morning, Team Labidabs, and welcome back dito sa ating bahay. Yes, yun. Today, mga Labidabs, ay panibagong araw at panibagong chismis na naman ang ating tatalakayin. Pero bago ang lahat, kape kami muna mga Labidabs para naman maging mas energetic tayo. At sa mga baguhan dito sa aking channel, welcome po kayo dito at pasok po kayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, go ahead at i-click nyo na ang subscribe button dyan. Dito ba? Dito pala. At kung gusto nyo namang updated kayo sa mga chismisan natin every day, go ahead and click the notification bell, ting ting, para naman bongga na! So mga Labidabs, hayaan nyo muna akong magpakilala. Ako pala ang inyong chismosang kulot na tinaguri ang Certified Chismasa. Ayan na yan. Wala tayong magawa dito sa Jomerica, kaya palagi na lang every morning habang nagluluto tayo ng agahan ng ating anak, nagchichismis tayo. At alam ko mga Labidabs, excited na kayo kung ano ang pag-uusapan natin ngayon. Yes, yo. Hindi ako makapaghintay na pag-usapan itong mga Labidabs dahil bongga nga naman ang chismisa na ito. Ito ay patungkol kay Doktora. Kwak, 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 kwak. Kwak, kwak. Ay, caregiver pala mga Labidabs. Let's get into this mga Labidabs. Umasa na naman ang lola nyo. Ang akala ko ay totoong doktora talaga siya. Yun pala mga Labidabs, Dr. Kwak Kwak lang pala. Unang-una sa lahat mga Labidabs, gusto ko lang sabihin, nagdala siya ng kanyang mga testigo doon na sinasabing kanyang bilas at kanyang kapatid. Weh! Dr. Kwak Kwak, ano gusto mong isipin namin? Hindi kami mga tanga para maniwala dyan. So bago ako magpatuloy sa lahat ng aking sasabihin mga Labidabs, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang lola nyo ay hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng babaeng i-touch. I don't know mga Labidabs ha, pero para sa akin, I am not satisfied. I am not contented with all the things that she said. Ayun, naka-English na ang lola niyo mga Labidabs dahil nga sa kasinungalingan ng babaeng i-touch. Kung baga mga Labidabs ay hindi ako na-convince sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Kasi ba naman, parang hindi naman consistent ang lahat ng kanyang mga sinasabi doon. At isa pa, halatang halata na praktisado ang lahat at nabubulol siya. Though alam ko na rights niya yun na hindi niya sasabihin kung saan niya kinuha yung mga pera na mga, alam niyo, 300,000, 200,000. My God, alam ko hindi lang ako nag-iisa na napapaisip kung saan ang galing ang perang ito kung isa lang siyang caregiver. Hindi ko minamaliit ang mga caregiver, pero mga Labidabs, hindi naman ata maganda na sabihin mo isa kang doktor na caregiver ka lang naman pala. You know what I mean? Malaking insulto nga naman ito mga Labidabs para sa mga doktora na gagawin mo to na nagpapanggap kang doktora na hindi ka naman talaga doktora. Well. Ito naman talaga si Doktora si Ma'am Alma na caregiver. Ang lakas din naman ng loob mo na sabihin na doktora ka. Tapos sinasabi niya na yung ka-live-in partner niya lang ang nagkakalat na siya daw ay doktora. Well, kung sabihin na nga natin, tama si Papa Rafi Tulfo, sabihin natin na siya ang nagkalat. Pero hindi mo kinorek dahil gusto mo na tinatawag kang doktora. Ay, assuming lang ang peg. Gusto mo maging doktora? Mag-aral ka, Inday. Eto pa mga Labidabs, alam natin lahat na hindi basta-basta nakikita ang pera doon sa Pilipinas. Kung itong babaeng ito ay may halagang 2.1 million and 3.eklabush million na dalawang bahay, plus may binigay pa siyang 300,000 sa kanyang ka-live-in, plus may utang pa daw na 200,000, saan galing ang pera niya? Sabihin na natin may 5 kang paupahan dyan or ano man niyang mga business mo. Pero my God, that is a lot of money. Kung tutuusin mga Labidabs, siguro itong babaeng ito ay mayroong modus operandi. I really hope mga Labidabs na may part 3 ito at maimbestigahan kasi alam ko hindi lang ako ang nanggagalaiti at napapaisip kung saan ang galing yung mga pera ng babaeng ito. Bongga-bongga din naman yung mga 200,000, 300,000 na binibigay niya sa kanyang ka-live-in partner. Hindi biro yan mga Labidabs. Kahit dito nga sa Jomerica, ang hirap-hirap hanapin ng 300,000 pesos.
or 200,000 pesos, my goodness, kung wala kang modus operandi or wala kang mga ginagawang kababalaghan, alam ko, mahirap hanapin ang perang yun. Pero, of course naman, kung ikaw ay may business na bonggacious talaga na tulad ng droga or mga illegal na mga ginagawa ng isang tao, of course, mga labidabs, yung perang yan ay parang kumingking lang yan. Wala yan. Easy, teasy, peasy. So yun na nga mga labidabs, habang pinapanood ko to ng bonggang-bongga, nakakairita yung mukha ng babae. May mga paganon-ganon pa siya. I don't know if napapansin nyo yung mata niya na parang dumidilat, na parang hindi umaagre. Tapos pag may tanong si Papa Rafi Tulfo, iba naman ay sinasagot. Halatang halata talaga na nagsisinungaling. Hindi inamin na may relasyon pa siya sa kanyang driver. Kunwari, pastilan ni mo dayo, uy. Ngayon na wala na kayo, ayaw mo nang aminin. Matapos ang maliligayang araw nyo, tapos na rin. Ay nako. So anyway, mga labidabs, itong babaeng ito, kung marami siyang pera, ay dapat ay magpa-derma siya, bayet! Alam ko, hindi makinis ang pera, ang mukha ko, mga labidabs, pero pag ako may mga ganyang pera, bayet, hagbayra, nagpa-derma na ang lola nyo. Magpapaganda ako ng bonggang-bongga para naman makita talaga ng mga tao na may pera ako. Pero wala man tayong pera, mga labidabs, dito na lang chismis na lang tayo. At hayaan na lang natin yung mga tigyawat dyan, mga labidabs, dahil part na yan ng kagandahan ko. Sa mangkaoy. Kung totoo lahat ng mga sinasabi mo, Inday, be consistent sa lahat ng sinasabi mo. Hindi yung para kang nagdadalawang isip kasi natatakot ka na baka mabuking ka. Sinabi mo sa simula na hinahatid ka niya or hindi mo alam kung saan nanggaling yung MD na uniform na nilalabhan ng lalaki mo, ni Rafi. Sila ni mo, day. Mag-aral ka na lang, day, para maging doktor ka pa, day. Maybe maging doktor ka pa talaga. Ito yung pinaka mas nakakahiya, mga labidabs. Yung sinabi nung lalaki, nung ka-live-in partner niya na, sir, dun sa homecoming alumni nila dun sa summer ba yun, pinakilala niya sarili niya as doktora ba? Yes! Ang kapal ng mukha. Hindi na nahiya. Ang dapat sa kanya, basagin ang mukha. Yo, 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 yo! Siyempre mga labidabs, ayaw ko naman maging one-sided dito, which is yun naman ang nangyayari. Pero gusto kong talakayin yung lalaki naman, mga labidabs. Kahit konti lang pag-usapan natin siya. Itong sa lalaking ito ha, ikaw Rafi, kung may utang ka man na 300,000 or 200,000, sabihin na natin, yes, nagkautang ka. Dung, bayaran mo na lang, dung. Eto pa, tungkol sa kakuntsaba naman itong babae, yung bilas at kapatid niya na nagsabi na inabot daw talaga ang 300,000 doon. Pastilan, dong. Obvious na kaayo kayo, dong. Very obvious na, makabisaya man putani. Napaka-obvious, mga labidabs, na kinausap na siya ng bonggang-bongga. At saka, mga labidabs, Diyos ko Lord, sino ba namang maniniwala na magdadala ka ng trabahante mo na kunwari daw, trabahante, pero bilas man dahil mo at saka kapatid. Bayot. And my God, sino ang magbibigay ng 300,000 pesos sa babuyan daw binigay? Doon, marami kang tauhan, kunwari, sa babuyan, oh, ito 300,000 ha, dali mo sa Samar, ito 300,000 ha, dali mo sa Samar, paano tayo, paggawa tayo ng bahay doon. Pasensyahan niyo na ang anak ko kasi naglalaro yan siya. Para makapag-chismis tayo, tapos na yung kumain, huwag kayo mag-alala, okay? So anyway, mga labidabs, naaawa ako ng konti lang naman sa babaeng ito kasi naman, mga labidabs, may pangarap siguro siyang maging doktor. Pero dahil wala na, hindi kaya, bayes, magdodoktor-doktoran. At saka napaisip ako nung tinignan ko yung video, mga labidabs, maybe yung MD, ang ibig sabihin, instead of medical doctor, ang ibig sabihin ay Manila doctor. Kasi sabi daw niya na minsan daw may pasyente siya doon at doon siya nagjo-duty daw. Or baka naman, mga labidabs, may tinatrabahuan siyang isang doktora at saka naglalabada lang siya doon. O diba? Tapos dinadala niya yung parang doctor na uniform, tapos dinadala niya sa bahay, sinasabi niya, oh, akin yan, labhan mo yan, ayos yung paglalaba, o diba? So, nag-assume na yun si Rafi, yung lalaki, yung ka-live-in niya, nasa kanya yun. At yun na nga, inisip niya, kasi MD ba naman, bayot? MD, medical doctor, bayot, doktor.
kwarto ano. Labidabs, hanggang detach na lang ang aking chismisan kasi kailangan ko na talagang dalhin ang anak ko sa parke kasi nagwa-wild FM na siya mga labidabs. At kung hindi nyo pa napanood ang isyong itong mga labidabs, go ahead na kayo sa channel ni Papa Rafi Tolfo at panoorin nyo na yung part 2. Also mga labidabs, let me know in the comment section below kung ano yung mga hinaing nyo, kung ano yung mga nasa isip nyo tungkol sa isyong ito. Chichismis pa rin tayo dun sa comment section dito, kaya yes na, mag-comment na kayo kung ano yung nasa isip nyo. Labidabs, please wag nyong kalimutang bigyan ako ng like. Kung nagustuhan nyo ito ng bonggang-bongga mga labidabs, okay lang ma-share nyo. Labidabs, hanggang dito na lang, hanggang bukas muli sa ating chismisan at dakdakan dito sa ating channel. Once again mga labidabs, ito ang inyong certified chismosa of the world. Char-char lang! Until tomorrow mga labidabs, bye, God bless, and I love you all.